Yo yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat. At welcome back sa ating munting channel. Yan ay mayroon tayo ditong aayusin na wash motor. Ito ay aking nabili lang kanina sa junk shop. At ito ay kiniskis. Ayan o. Yan, kung nakikita nyo, yan o, nasa, yan, kitang kita. Yan ay kiniskis. At ito mga kabutingting, bago ko umpisahan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, pag mga ganito mga kabutingting ay madalas ito nangyayari sa mga bagong labas na washing machine ngayon. Kung ito ay bigla na lang uugong, pero pagka umugong siya tapos pag nag-reverse ay wala na siyang ugong. So pagka ganon, ang ibig sabihin, pag ganon ang sistema ng washing machine nyo, ang problema noon ay pinakamotor. Pero kung sakali namang uugong naman din siya, magkabilaan, reverse tsaka counterclockwise, clockwise or counterclockwise, ang problema naman noon, pwedeng bushing or pwede ring kapasitor ang problema. Walang kinalaman ang motor doon. So sa dito, dahil nakita nyo ay kiniskis, yan ay titistirin natin kung mayroon ba tayong nare-reading. Pero actually ito ay aking tinistir na kanina, pero gusto kong ibahagi sa inyo para makita nyo rin. Common nga pala nito ay kulay asol, dahil ito ay mayroong wiring diagram pa. Saan ba? yan yung wiring diagram niya, at yung pinaka nasa baba ay kulay blue. Kung iisipin nyo, yung nasa baba ay kulay blue kung nakikita nyo. So dahil yan ang nasa baba, so yan ang pinaka common niya. Pag sa akin hindi ko lang alam kung sa iba, basta madalas itong nasa baba ay yan yung common. Dahil ako naman ay hindi nag-aral nito. Ito ay, sabi ko nga kanina, ito ay experience lang tong aking natutunan. So magtester lang tayo at para makita nyo kung anong makikita nyo. Kung sa baga binili ko lang ito ng 50 pesos mga kabutingting. Kung sa baga nakikipagsapalaran lang ako nito dahil sa mga upload ko na mga nauuna, pagka motor ang problema ay hindi ako kaagad-agad na nagpapabili ng motor. So ito ay ating testerin na. Yan, kung nakikita nyo, itong kulay pula ay wala tayong nare-reading. Ito namang kulay dilaw ay wala rin tayong mayroon tayong nare-reading. Ayusin lang natin para kitang-kita at uulitin ko lang. Itong pula ay wala. Itong dilaw ay mayroon tayong nare-reading. Ayan, kung nakikita nyo, 27.1 ohms. So ibig sabihin, isang linya lang ang gumagana. Ayan yung sinasabi ko kanina, na pagka pwedeng clockwise, uugong siya. Tapos pag nag-counter clockwise ay hindi na siya uugong. So pinaka problema nun motor. Kung halimbawa lang, ito ay babaklasin mo, kung nakakabit pa ito lang yung kukunin mo. Tapos para mahanap mo yung putol nito, pwedeng ang putol nito ay yung doon lang sa kiniskis, dahil kung makikita nyo ay hindi pa masyadong kalawangin. Ito ay na-stock lang doon sa junk shop. So ang pag nakuha nyo na yung motor, sunod nyo lang gagawin, tester nyo, tapos tatanggalin nyo tong 4 na rimatse. Yan, 4 yan. Sunod, gumamit lang kayo ng concrete nail or kaya kahit basta pako, pero mas matibay kung concrete nail. At nasa inyo kung iipit nyo ng vice grip or pliers lang. Ito sa akin ay iniipit ko sa vice grip para ayan ay hindi delikado at hindi tumalsik. At siyempre martilyo. So yung pagtanggal nitong rimatse, ito ay gaganito mo lang naman. Yan. Tapos pukpok. Katulad yan, isang pukpukan nga lang. Yan. Tapos
Lahat na yan, ganun din ang gagawin mo dito sa una. So yung tatlo na pagtanggal ay hindi ko na ipapakita para hindi rin masyadong humaba itong video natin. So ayan, bali natanggal ko na yung 4 na rematch niyan. Ayan o, kung nakikita nyo ay wala na. Susunod lang natin gagawin dyan, gumamit ka lang ng flat screw para pansungkit. At siguraduhin mo lang yung pagsungkit mo ay huwag umabot doon sa dito sa pinaka winding nya. Yan dito, baka mamaya ay umabot pagsungkit mo ay madidisgrasya. Ito ay sa palaran lang ito mga kabutingting pag mga ganito. Pero kung makikita nyo yung mga upload ko sa mga lalo na sa laging nanonood sa akin, talagang hindi talaga ako nagpapabili kaagad ng motor. Pero sa mga bagong mapadpad dito sa aking channel, ito ay para sa inyo itong gagawin ko. Or itong ginagawa ko. Ayan, kitang kita oh, kiniskis talaga oh. At siguro hanapin lang natin yung putol dyan. Pero ayan, kahit ilan ang naputol dyan, ayan, kailangan ay madudugtong natin yan. Titingnan lang natin kung ilan ang naputol nyan. So ito ay gagamit lang tayo ng hinang at nagpainit na ako ng hinang. So ito ay ating puputulin lang. Pero wag natin pagpuputol-putulin yung tali para kung sakaling maayos ay mayroon tayong pantali dyan. Pero kung mayroon naman kayong pantali talaga na nabili, ay pwede nyo nang pagpuputol-putulin yan. At kung magtanong kayo kung bakit hinang yung ginagamit ko sa pagputol-putol nito, para sigurado na hindi ako makagasgas niyan. Para siguradong hindi magagasgasan. Ito ay swertihan lang. Ito sana kung hindi lang to kiniskis, baka ito lang ang problema. So swerte sana ako dito. Kaso kiniskis. Sabagay, ito naman ay 50 pesos lang na nabili ko. Kung magawa ito, edi swerte. Kung hindi naman, ay wala tayong swerte. Hindi pala ako swerte dahil ako naman ang bumili pala nito. Nasali patuloy kayo. Ayan, ito itanggalin lang natin. Ayan, at tatanggalin ko muna yung tali at nakita ko na yung putol. Ito yung putol niya. Ayan oh, maiksi. At kung nakikita nyo ay may nabalatan na siya. Ayan, ay tutuluyan natin yan mamaya. Siguro ay para mabilis, putulin na natin lahat. Mayroon naman ako ditong reserbang panali or pantali. Ito ay madalas ito na nangyayari sa mga washing machine ngayon. Dahil yung ginagamit na winding, yung pinaka ginagamit nilang nito ay hindi na tanso. Kung sa baga aluminum na. So yun ang nakikita ko na ano ngayon, isa sa mga problema sa mga washing machine ngayon dahil hindi na tanso ang ginagamit. Medyo pahirapan pag ganoon. Pero kung gusto naman hindi na maghirap ay mayroon namang nabibiling replacement na wash motor. Pero ako kasi ay hindi nagpapabili kaagad. So ito yung putol niya, yan. Tapos ito naman yung kadugtong niya. Ayan. Tapos yung mga kung nakikita nyo yung mga nababalatan dyan ay tutuluyan natin yan. So uunahin lang natin ito sa pagdugtong. Yan ito. At kukuha muna ako ng wire na pandugtong dyan. So yan, bali ito na yung pandugtong ko mga kabutingting. Simpleng wire lang. Ito ay wire lang to ng electric pan. Pero kung mayroon kayong ganito na tawag niyan tanso, pwede mas maganda kung ganito ang gamitin nyo para hindi pangit tignan. Ito kasi sa akin ay wala akong ganito, kaya ginagamit ko kalimitan ay ito lang ang ginagamit ko talaga. So sunod lang natin gagawin dyan, itong patid na ito sa magkadulo ay yan ay ating kikiskisin bago natin yan idugtong. Dahil kung hindi mo yan kiskisan ay walang kontak yan kahit pag idugtong mo. Kaya kailangan mo yan siyang kikiskisin. Yan, kikiskisin lang natin. Yan. Tapos ganun din dito sa
kaputol niya or kadugtong, kiskisin din natin. Medyo mahirap nga lang dahil maiksi. So ayan, may kiskis na. At ganun din tong kadugtong niya. So gagawin nyo, dahil ito ay maiksi, kumuha ka lang ng hibla. Ayan. Hibla or itong gagamitin ko ay ano lang to, soldering lead. Tapos pupulupot ko lang yan dyan. Pupulupot ko. Mayroon tong purpose kung bakit ko ipinupulupot tong wire na kulay dilaw or yung tanso, yung loob. Pinulupot ko siya para magkaroon ng butas. Yan, may butas yan. Kitang kita naman yata. At pasensya na sa aking kamay, medyo madumi. Mayroon kasi akong ginawa kanina pero hindi ako nakapag-vlog. So ito ay ating itutusok lang, lalo pag ganito kasi maiksi, ayan ay mahirap ipulupot. So gumawa ka lang ng ganitong katulad ng ginagawa ko. So napakasimple lang, ito ay itutusok mo lang dyan. Yun nga lang, maluwag dahil makapal yung aking soldering lead na ginagamit. Yan, tutusok lang natin ulit. Tapos ganituhin lang natin sa plies yan para hindi na malaglag. So ayan, hindi na malalaglag oh. So sunod lang natin gagawin dyan ay ihinang lang natin yan. So ayan, bali nahinang na kung nakikita nyo. So dahil nahinang na yan, sunod lang natin gagawin dyan ay babalutan lang natin ng spaghetti yan. So yan, mayroon na ako ditong spaghetti yan. So dahil ito mahaba, gagawin lang natin dyan ay hatiin lang natin para hindi aksayado. Pero kung marami ka namang spaghetti ay wag mo na tipirin. Putulin lang natin. Tapos pasok lang natin ito dito. Ayan, nakabalot na yung pinaghinangan natin. Pinaghinangan ko pala. Tapos sunod lang natin gagawin, pasok din natin ito. O ayan, kapasok na. Tapos putulin lang natin dahil medyo mahaba. Ito hindi ka mahirapan, hindi ka nagagawa ng katulad ng ginawa ko dito sa una dahil ito ay mahaba. So ito, dahil binalatan ko na ito, ipupulupot mo naman ito dito sa walang kiskis. Andali lang ha, para yatang hindi masyadong nakiskisan lahat. Para siguradong magkaroon ng kontak, kiskisin muna natin. Ayan, para kitang kita nyo rin. Tapos gaganyan ko muna para makita nyo. Ayan, dapat ganyan no. Yung andali mahirap. Ito ay ipupulupot mo muna yan dyan sa walang kiskis. Ayan no, wala siyang kiskis. So saka mo siya ipupulupot. Kasi kung ipupulupot mo yan dito sa may bandang kiskis, may kiskis na, may kontak naman yan sigurado. Ang problema lang, hindi yan tatagal dahil ayan ay mapuputol din ulit yan dahil ito ay aluminum, tanso tuloy. So yan, napulupot na. Susunod lang ng gagawin mo dyan ay hinangin naman natin ulit. At mabilis yata umitim tong aking dulo ng hinang. Ito kasi ay inaano ko to sa plastic. Ako naman kasi ay hindi gumagamit ng soldering lead. So sunod lang natin gagawin, ayan ay hinangin lang natin. Ayan, sana nga ay ito lang ang problema, walang nag-uumido.
kalimitan kasi ito, mga kabutingting, ito ay nag-uumido siya. Kalimitan, yan ang ewan ko kung bakit nag-uumido. Dahil ba sa aluminum? So ganyan lang. So wala namang putol na, pero mayroon siyang kiskis. At mamaya na natin yan problemahin yung kiskis. Kailangan ay gumana na ito. Kasi kung ito ay hindi gagana, wala na, tingin ko ay sa bagay 50 pesos lang naman ang bili ko nito. So ito ay ating i-reading. Kung natandaan nyo kanina, itong kulay dilaw lang ang gumagana. So ngayon ay titester natin ulit. Yan, yung pula kanina ay wala. Yan, kung nakikita nyo ay meron na tayong nare-reading. So ibig sabihin, ang problema lang ay doon sa kiniskis. Pero kung sa iba, kung hindi yan ikiniskis, kung halimbawa lang, yan ay wala pang gumalaw or wala pang gumalaw, yung kung sa baga wala pang gumawa, ayan ay nag-uumido. Nag-uumido yan, nagpuputi-puti or yung nagpupulbos-pulbos ba. So yun ang kalimitan niya na nangyayari or na-encounter ko sa aking paggagawa ng ganito, washing machine. So kung nakita nyo ay mayroon na tayong nare-reading, ay tiyak yan ay gagana na. Pero hindi mo pwedeng ito ay nakaganyan lang. Dapat ay puputulin mo yan iisa-isa at idudugtong mo. At siguro yung pagdugtong nito pa isa-isa, hindi ko na ipapakita yan. Kung ano lang yung ginawa ko dito sa una sa pagdugtong, ay ganun din ang gagawin ko dito sa mga yan. Ayan kasi ay aking tutuluyan. Kasi kung ipapakita ko pa sa inyo lahat yan, kung ilan ang dyan, nabalatan, ay hahaba itong video natin. Kaya stipot lang muna kayo dyan. So ayan, nadugtong ko na lahat mga kabutingting, or sa baga marami akong pinutol dyan. Kung kanina ay isa lang yung naputol, ngayon ay dumami na. Yan, kung nakikita nyo, puro dugtong na. At kung magtatanong kayo kung bakit ko pinagpuputol-putol, pinagpuputol-putol ko siya kasi pupwedeng yung kanina yung mga puti-puti, pag ayun ay ating paandarin at hindi natin yun pinagpuputol-putol, ayun pupwede yun na magiging sanhi doon sa pagkasunog nitong winding. Kasi pwede yun siya mag-i-spark, kaya masusunog yung winding. Kaya ito ang dahilan kung bakit nagiging ganito. Nagiging marami siyang dugtong-dugtong at 6 na piraso yan. Wala talaga sana itong problema kung hindi lang ito kiniskis ng sa mga nangangalakal. Wala itong problema. So ngayon, dahil na pagdugtong-dugtong natin yan, ayan ay ating testerin ulit. Yan. Tapos i-on lang natin itong tester dahil pinapatay ko ito dahil matakaw itong tester ko sa battery, kaya pinapatay ko siya. Sana ito ay mayroon pa ring reading, dahil kung nakita nyo kanina nung pagdugtong sa isa ay mayroon. Yan, mayroon tayo ditong nare-reading sa dilaw. Dito naman sa kulay pula ay mayroon na rin. So ibig sabihin, ayan ay good na. Susunod lang natin gagawin dyan ay itatali lang natin ito. Yan. At papakita ko lang sa inyo sa pagtali nito dahil ito naman ay hindi, kung sa baga dito lang natin banda itatali yan. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko itatali yan. So yan, ito yung ating itatali. At sa totoo lang mga kabutingting, ang sikreto talaga nito para mabuo mo yung mga ganitong problema ay tiyaga at saka mahabang pasensya. Kung wala kang tiyaga nito, hindi mo ito magagawa. Yun ang sikreto kung bakit nakakabuo ako ng mga ganito. Kailangan ay tiyaga at mahabang pasensya. Yan ang pinakasikreto dito sa pagre-repair ng ganito. Sa manggagawa kasi, kalimitan sa iba, hindi ko naman nila lahat. Sa iba kasi ay nagpapabili kaagad ng motor. Ako kasi, kung makikita nyo sa aking mga upload na video, hindi talaga ako nagpapabili kaagad sa
may-ari ng motor kaagad. Hanggat kaya ko pang gagawin yan, ito, katulad ng mga ganitong problema, hindi ako nagpapabili kaagad ng motor sa may-ari. Alam nyo kung bakit? Gusto ko makatulong sa may-ari na mapamura. Kasi dito sa amin, dito sa Southern Leyte, dito sa Sugod, ako ay Libagon. Sa Sugod kasi ako bumibili ng pisa. Napakamahal nito dito sa amin. 1,000 ito mahigit. Ang singilan ko naman nito, pag mga ganito, ay 650 lang. Pagka mabuo ko lang din yung motor. Kung hindi naman din, ay hindi rin ako nagpapabayad. Pero maliban na lang kung mayroong nagkukusa, ayun ay tinatanggap ko. Pero hanggat talaga, hindi talaga ako nagpapabayad. Ganun na ang aking patakaran. Kahit ako ay naglaan ng oras, ganun talaga ako, hindi ako nagpapabayad. At kung magtatanong pala kayo kung ito ay tumatagal ba, ito ay hindi ko ibabahagi sa inyo kung hindi ito tumatagal. Kaya ito ay aking ibinabahagi. Pero kung hindi ito tumagal, ay hindi ko na siguro ito ibinabahagi. Abay palit na lang ng bagong motor kaagad para hindi na rin mahirapan. Pero dito ay sabi ko nga kanina, ay kailangan talaga dito ay tiyaga. Kung wala ka nitong tiyaga, ay hindi mo ito magagawa. Pwede na yan. Ganyan lang pagkatali niyan. Kahit wag na natin ayusin, basta naitali. So ang pangit ng pagkatali, pero ayan ay pwede na yan. Basta ang importante yung mga pinagdugtong-dugtong dyan na hindi siya magdidikit-dikit para hindi mag-spark at hindi masusunog yung motor. Yan lang yung pinaka-importante dyan. Hindi ito pagandahan kung paano itinali. Ang importante dyan ay maganda yung pagkagawa mo. Kahit hindi maganda yung pagkatali. Pwede itong panalo ako dito dahil ito ay 50 pesos lang naman ang bili ko nito. At maibibenta ko pa ito ng 600 or 500 or 700 kasama nakabit. Di ba, napakalaking tipid sa may-ari kung sakaling re-repairin mo lang yung motor, hindi yung pabili ka agad ng motor. At mayroong mga manggagawa na mautak, hindi ko naman din nilalahat. Katulad ng aking home service kahapon ay doon sa Lower Talisay ng Libagon, may tumingin na una, ang sabi ay motor daw at saka kapasitor. Yung kapasitor, totoo naman na sira talaga ang kapasitor dahil lumubo yung kanyang kanyang kapasitor. Pero yung motor, nung pag-tester ko, sabi ay motor din daw ang sira. Hindi naman sira ang motor. Mayroon talagang gano'n na mga manggagawa. Kaya pati yung mga naghahanap buhay ng maayos ay damay. Dapat hindi gano'n para kahit paano katulad ko. Ito lang yung aking hanap buhay araw-araw. So pag wala nang magpagawa, ay wala na, gutom ang pamilya. So kailangan ay magiging tapat at maayos tayo sa ating customer para tayo ay makagawa pa ng sa ibaba at at the same time ay mairerekomenda pa tayo sa kanilang mga kaibigan, mga kakilala. So sunod lang natin gagawin nito ay ibabalik ko lang yung 4 na rematche at siguro hindi ko na rin ipapakita dito sa video ito. Meron akong mga upload dyan na kung paano ko ibabalik yung rematche. Meron akong mga upload dyan. At meron din akong upload kung paano tinanggal yung 4 na rematche at pagbalik ng rematche. Pero kung nahihirapan naman kayo, mayroong nabibiling bolt and nut. Dalhin nyo lang ito. At ito yung bali taba. Pero kung sa baga mahaba-haba lang ng konti nitong rematche na ito.
ang bibilhin nyo para hindi kayo mahirapan sa pagbalik ng ganitong rematch. Pero ito sa totoo lang, napakadali lang nito ibabalik. Sayang din yung 8 pesos ang isa. Conforme pa yun sa nagbibinta. Mayroon ding nagbibinta na 12 piraso ang isa nito. So 4 yan. So 48. Dagdag din gasto sa may-ari yun. So mas maganda kung ibabalik na lang. At sabi ko nga ay hindi ko na ipapakita dito sa video ito yung pagbalik sa 4 na rematch. Kukontinue natin mamaya pagka nagtesting na tayo. So yan na mga kabutingting. Ayan ay nabalik ko na yung 4 na rematch yan. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita. So ito ay ating iti-testing ng actual. At pakinggan nyo kung ang tunog nito ay ganito ang magiging tunog niyan. Dapat kung may problema ang motor, pag tumunog ng ganito, may problema ang motor, pwedeng may problema ang motor, or pwede ring itong pagbalik ko sa rematch ay maluwag. Yun ang dalawang dahilan kung bakit siya ganun ang tunog. So ito ay ating itatry. At itong kapasitor na ito ay binili ko lang din to sa junk shop kanina, dahil dumaan ako sa junk shop. At shout out sa taga junk shop dyan sa junk shop sa Rizal. So ito ay ating gaganito lang, pulupot lang natin. Tapos itong kulay dilaw ay pupulupot din natin dito sa kulay pula, kasi ito yung forward at saka reverse. Itong dalawa na ito yung forward at ito yung reverse. Kung sa baga yan din yung clockwise at saka counterclockwise, ito ay common. Tapos gagamit tayo ng timer, at meron akong hinanda ditong timer. Ito ay sa junk shop ko lang din nabili. Kung napapansin nyo ay napakaganda pa ng timer na ito. Ayan, ito ay kung hindi ako nagkakamali, ito ay timer ng ang brand niya ay ano nga bang brand, hindi ko na matandaan. American Home yun. So, ganito lang ang pag-wirings niyan. Yan. Kumuha ka lang sa dalawang wire sa capacitor. Ito kasi ay 4 dahil pang twin tab. May pang twin tab na ito na capacitor. Ito ay pwede sa washing at saka sa spin. So, pero yung dilaw na ito ay yung para sa washing. So kung nakita nyo, may dalawang dilaw din dito. Mahalata nyo naman or makita nyo kung paano dito mag-wiring sa timer. Yan ay reverse at saka forward or reverse. Yan ay kakabit nyo lang din yan dito sa yan, magiging 3 yan. So dahil actual natin ito, so ito ay lalagyan natin ng safety para tayo ay hindi makuryente. Yan, lalagyan lang natin ng close-in wire connector. Yan. Tapos meron din ako ditong power cord na hinanda para makita nyo na ayan ay okay pa talaga. Yan, kabit lang natin itong dito, yung isang linya sa power cord. Ito ay common sa wash timer. Tapos lagyan din natin ng close-in wire connector. Yan. Tapos itong isang linya sa power cord ay kakabit din natin sa common sa motor, sa wash motor. Tapos lagyan din natin ng close-in wire connector yan. So magiging ganyan lang yung hitsura niyan. Tapos para hindi ito pumiglas, ilalagay natin yan dyan. Kaso matutumba pa yata, masyadong mataas ito. Gaw? Undiyan na gaw kay sa ring humnon ring ahong trabaho dire. Ayan. So ganyan lang. Tapos pihitin lang natin yung wash timer. Yan. At kung naririnig nyo ay tumutunog. Yan. Kaso hindi nyo makikita kung ito ba ay umandar. So mag-improvise
Mag-i-improvise lang muna tayo ngayon ng ito. Yan, ito ay lagayan ito ay ng cup noodles. Dahil hindi nyo makikita ito kung hindi ko lalagyan ito. Kung ayan ba ay umaandar. Yan. Tapos yan ay ilalagay natin dito. Sana ay hindi tumalsik. Ayan, dali lang. Hanap lang tayo ng iba, masyadong mataas. Hanap lang tayo ng ibang paglagyan at hiram muna ako ng hanap muna ako kung alin ang pagpapatungan ko sa motor, hindi makikita. So yan, bali ito yung ilalagyan natin. Ito yung nahiram ko lang doon sa pinsan ko dahil meron siya mga alagang manok. Ayan, para ayan ay hindi siya pumiglas. Tapos lalayo lang natin konti para kitang-kita nyo. Tapos kukunin natin yung power source. Uy, kagwang na natumba pang kagwang. Hirap. Wala, naghahanap na ng kapalit yung aking tripod. Yan. Pwedeng umandar na yan pag ito ay isasaksak ko dahil naka-on na yung wash timer. Yan, saksak lang natin para yatang hindi umandar. Ano nangyari? Hindi umandar mga kabutingting. Bakit nga ba hindi umandar? Yan, tester daw natin. Bakit ayaw umandar? O baka may soak yun na wash timer. Ayan, kasi ay minsan sa American Home ay meron siyang wala talaga. Bakit kaya? Buo ba kaya itong power cord na ikinabit ko? Tingnan, try nga muna natin. Testerin yun natin muna yung power cord. Tanawara dito saksakan ma o nakasaksak ba ma? Ayan, mayroon naman siyang reading. Tapos dito, yan, mayroon din. Okay naman yung power cord. Anak ng tipaklong, bakit kaya? Try na muna natin ito. Ito yung nabili ko lang naman sa junk shop. Ayan. Ayan. Ikutin lang natin ng bahagya. Tapos, testerin natin dito. Ang sablay pa yata itong ating walang reading bakit kaya? Ayun, mayroon. Ayan, mayroon na tayong nare-reading. Ayan So ngayon ay tatry natin. Tingnan nyo kung ayan ba ay aandar. Ayun. Umaandar kasi tumatakbo naman. Anak natin pa po. Hindi maganda ito. Dali lang, kukuha muna tayo ng wire na itatali dito. Kung sa baga wire na lang dahil ito ay hindi matining. Wala kasi akong tawag niyan. Ano bang tawag niyan na nakalagay dito? Wala akong pulya. Kaya hindi nyo makikita. Kaya tatalian na lang natin dito. Nakukuha muna akong tali. O yan, itong tali na lang na ito. Tingin ko ay yung timer na ikinabit, itong timer na ito ay mayroon tong sa American Home ito at saka sa Micromatic. Micromatic nga ba? Micromatic. O yan. Pwede na yan. Ngayon saksak natin ulit. At pakinggan nyo kung tutunog ba siya ng ganyan. Ayan Kaso maingay dahil sa pinagpatungan natin. Dali. Tanggalin muna natin yung maganda, yung walang ingay. Dali ha. Yung maingay na yun ay sa vibration yun. Para makita nyo lang na wala talagang daya. Tapos sasapinan lang natin para yan ay hindi mag-vibration. Try natin kung hindi ba siya mag-vibration. Pasensya na, medyo humaba na yung video natin. At hindi ko to i-edit kasi para walang daya. Yan, saksak lang natin ulit dito. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo ay umaandar na So, yan dahil umaandar na yan,
habang ayan ay ating ititesting, ay mayroon lang akong i-shoutout. Kukuha mo lang tayo ng yan, i-shoutout lang, mega love shoutout sa ating mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking upload na video. Yan, at mega love shoutout din sa aking mga kaibigan sa YT na sina Horseshoe TV, White Perry TV, Bullet Train Channel, Pody Expert, Alio TV, Brother Joe Music, Edwin Sagainomix Vlog, Andy Rabino TV Tech, Andy Rabino 2, Voice Repair and Tutorial, Teletech JW Jingward, Bro Gabriel, Jimmy Suray Sugbo, Leodatic TV, DJ Remix, Farmer Boy TV, Kuya Jiboy TV, Ate Mers, Manong Lakay Channel, 3M Vlogs, Pico Parts, Dongs TV, Ronel Habagat, Soktik, Darwin Tech, John P. Technician, Andy Tech, Edge Tech, LNL, Dai, Jobo, Diso, Babes PH, Rap Mix TV, Josh Electrical Vlog, Vlog ni Lovely, Rodolph Oy Studio, Pod and Travel B2, Pex and Review, Lex TV Official, Kerry Mendoza Vlogger, Mga Igsoon Vlog, Ate GB TV, Johona, Easy Cooking, Totski, yan si Rico yan, yan si Rico Auman, Bisayang Lagan, Pilam Country Living, Mercy Wirham, Amigos, JFC TV, Titing Mandaragat Fishing Mix Adventure, Enteng 63 TV Vlog, Roger Cedric, ano ba to? Bugoy Nakalbo TV, Naana TV, Naana Tanan TV. Yan, mega love shoutout po sa lahat ng aking nabanggit, at sa mga hindi ko nabanggit ay pasensya na po. At shoutout ko lang din yung aking mga magiting na nanonood at nagko-comment lagi. At una ko lang i-shoutout dito ay sina Alfredo Domingo ng Malabon City. Yan, mega love shoutout po sa inyo, sir. At Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Clodimir Santos ng Pasig City, Darmen Joey Dulce ng Taytay Rizal, G Dulce ng Taytay Rizal pa rin, Florindo Isidro ng Marikina City, at yung kanyang asawa na si Violeta Florindo. Yan, mega love shoutout sa inyo, ma'am. Florindo family, yan, mega love shoutout po. Yek Vlogs, Edgardo Dato Jr. Talavera, Mr. Alba, Realidad Miao, John Santiano, G. Santiano, Malin Lucano, tsaka yung kanyang asawa na si Michael D. Lucano Jr. from Burungan City. Yan, mega love shoutout po sa inyo, Lucano family. Yan, at mega love shoutout din kay Ruel Ambas, Bitong Madridijos ng Mati Davao Oriental, Salde Bertis Mabilangan, Robert Mandap, Rodel Espirito, Toxic Gaming, Charlie Cantar ng Tansa Cavite, Mercy Ramos, Rinaldo Nodo, Rinaldo Obidosa, Papa Pids, Ballpin Teacher, vlogger ng Quezon City. Yan, mega love shoutout po sa inyo, sir. At mega love shoutout din kay Ramilo Bernardo, Alex Concepcion, Alex Parone ng Camarines Sur, Wilmore Dichoso ng Bicol Sursogon, Edgar Macam, Enrique Bungaes, Ricky Magkaling ng Guagua Pampanga, Manny Cabadin ng Paranaque City, Donato Matias ng Malibay Pasay City, Roberto Tibaharis ng Pasay City, Emil Caiga, Emil Castillo, Jaime Domingo, Alfredo Kiambao, Alberto Espidillon, John Diamante, Joe Ryan Santos, Francis Milorin ng Maasin City. Yan, mega love shoutout po sa inyo, sir, at mag-ingat po kayo dyan sa ibang bansa. At mega love shoutout din na kay Leo ng Nueva Ecija, Carding Repair ng Kamiling Tarlac, Ferdinand Lupis, Egay Ilopre ng Quezon City. Yan, mega love shoutout sa iyo, sir. J. Gonzales ng Palawan. Yan, mega love shoutout po. Carlos Kasugay, Rex Nicodemos, Manuel Mahadukon, Juanito Cruz ng Alabang. Yan, mega love shoutout po sa inyo, sir. At mega love shoutout din kay Ricky Moyo, Cinderford, Nelly Domanico, Eli Abadilla, Iris Cipriano, Jomare Espinosa, Janjan Labnutin ng Pandibulacan, Hermes Suarez ng Sapang Bato, Angeles City, Aida Enggalan ng Utikon Libagon, Southern Liti, JB Rito, Heidi Aquito, Adrian,
June Kabatas at si Lydia sa Paliparan ng Dasma Cavite yan. Mega love shout out po sa inyo Kabatas family. Yan Alfredo Kiambao, Vicente Bibuso, Bando Quilio, Benji Salin, Freddy Pitero Fernandez, Alberto Rasilis, Lino Jimmy M, Welding Skills. Yan mega love shout out po sa inyo idol. Teodoro Kaingkoy ng Maasin City, yan mega love shout out po. RC Jimenez ng Alicia Bohol, Gani Petilia, yan mega love shout out po sa inyo sir. Gani Petilia ng North Caloocan, Dulcissimo Montisor, Carl Junior Vlog, yan mega love shout out po idol. Pidilino Atienza, G Mercado, Harry Bernacer, Virgilio Torsino, Rolando Guevara, Nick Dichoso, Eli Abadilla, Dudong Kamatayan ng yan pinapa-shoutout ni Sir Ben Kabatas. At big love shoutout din kay Ernesto Miat, Rolando Magro, Sir Mane Ginto, yan mega love shoutout po. At sa lahat ng aking nabanggit, yan mega love shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga upload na video. Ako po ay taos puso po na nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga upload na video. So yan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito kahit hindi pa natapos yung timer. Ayan ay kung nakikita nyo ay okay naman. So kung mayroon ka ditong natutunan mga kabutingting, pwede bang palike at pakishare, at higit sa lahat kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang palike at pakishare, at higit sa lahat kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po. At pasensya na, wala itong edit.